Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa anumang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Usyk Foster at Abraham Nova. Na kung saan didipinsahan ni Usyk Foster sa ikalawang pagkakataon ang kanyang WBC World Super Featherweight title. Sa ranking naman ng WBC, rank number 12 itong si Abraham Nova. At ang fight schedule po nito, Pebrero 16, taong kasalukuyan, doon gaganapin ang bakbakan sa Madison Square Garden Theater, New York, bansang Amerika. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Kasama na doon ang comparison. Dahil doon pa po lamang sa comparison, makakakuha na kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito sa bakbakan na ito, mga kaibigan. Bago natin simulan ang ating talakayan, shout out po muna sa nag-request na gawa natin ng video. Ang bakbakan na ito, walang iba kundi si Idol Rally Rabi. Idol, maraming salamat po sa patuloy mong pagsupport at pagsubaybay dito sa ating munting channel. At idagdag natin sa shout out si Idol Meljon Gumba, na kung saan may bakbakan siya na ini-request na gawa natin ng video, which is ang bakbakan sa pagitan ni Anthony Joshua at Francis Ngannou. Gagawan ko rin yun ng video, Idol. Siguro kasunod nito sa laban ng Foster at Abraham Nova. Para naman po sa mga boxing fans na patuloy na sumubaybay, sumuporta sa Dong Sports PH, maraming salamat po. Appreciated ko po yan. At sa mga bagong napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan pa yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Malaking bagay na po yan. Wala po ang Dong Sports PH kung wala rin po kayo, mga idol, mga kapamilya. Okay, balik na tayo sa ating topic. So, dahil sa tayo po ay magkakaroon ng comparison, so, ibig sabihin lamang nito, ating tatalakayin dito ang kanilang mga background. Mula sa kanilang physical na appearance, karanasan at galawan. Maging ang, ayun nga, yung experience nila sa laban. Unahin natin ang sa panig ng challenger na si Abraham Nova. Ang boxingerong ito ay may impresibong kartada po na 23 wins with 16 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pang natalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, knockout po ang kanyang sinapit. Sa ngayon, may edad ito na 30 anyos at ang height 5 foot and 9 inches, reach 72 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 69.57%. Last fight nito si Abraham Nova bago mapasabak sa isang bakbakan kontra Foster, nangyari Hulyo 28, 2023, ang pinakahuli niyang laban kontra Jonathan Romero. Panalo by knockout itong si Abraham Nova. At ang unang nagpalasap ng talo by knockout dito kay Nova ay ang dating two-time Olympic gold medalist at minsang naging isang world champion na si Robeisy Ramirez. Nangyari ang kanilang laban Hunyo 18, 2022. Ang itinagal lamang ni Nova, 5 round po, mga kaibigan. Nag-comeback fight itong si Nova, na kung saan Enero 14, 2023 na siya na nag-comeback fight. Nakalaban niya si Adam Lopez, na kung saan panalo si Nova by unanimous decision. So nakabalikwas po sa kanyang masaklap na sinapit sa mga kamay ni Robeisy Ramirez para siyang saging doon na tiniba. Pagdating sa karanasan o eksperyensya ni Abraham Nova, pinakamatinding na kalaban nito, nangunguna si Robeisy Ramirez, Jonathan Romero, si William Encarnacion, at si Richard Pimikpik nating kababayan. Pagdating sa skills nitong si Abraham Nova, mga kaibigan, all around boxer o fighter ito. Na kung saan po may pagka-agresibo, volume puncher, taglay ang hand speed, timing, power at accuracy. Pwede siyang maging pressure fighter sa laban, defensive style, lumalaban din sa brulan o tuto na bakbakan. Pagdating sa depensa po, mga kaibigan, medyo may malaking improvement na sa kanyang depensa matapos siya matalo by knockout sa mga kamay po ni Robeisy Ramirez.
May kahigpitan na rin po sa depensa itong si Abraham Nova. Sa panig naman ng kasalukuyang kampiyon ng WBC dito sa Super Featherweight Division na si Oshiki Foster, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada din naman na 21 wins with 12 wins coming by way of knockout. May 2 talo ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya 2 talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan ng puntusan. May edad din na 30 anyos at ang height nito ay 5 foot and 8.5 inches. Reach 72 inches. Orthodox ang kanyang stance, ang count ratio 57.14%. Last fight ni Oshiki Foster bago siya mapasaba kay Abraham Nova, Oktubre 28, 2023, Eduardo Hernandez. Panalo itong si Oshiki Foster sa kanyang laban kay Hernandez by technical knockout sa later rounds. Eksperyensya ni Oshiki Foster, ang mga matitinding na kalaban nito sa professional boxing ay ang katulad ni Ray Vargas, Eduardo Hernandez, idagdag natin si Miguel Roman. Pagdating sa skills nitong si Oshiki Foster, technical fighter, outboxer ito mga kaibigan. Na kung saan malimit, naka-defensive style ito, kina-counter niya ang kanyang mga kalaban. May pressure fighter style din, which is yung pag-aabante niya, pero pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Malimit talaga na pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Dahil sa isa itong technical fighter outboxer, epektibo ang kanyang galawan sa long range. Kung sa mid range o close range naman po mga kaibigan, paminsan-minsan lumalaban siya sa mid range, epektibo pa rin. Taglay nito ang husay sa opensa at depensa. Taglay ang hand speed, timing, accuracy, maging ang power. Sa makatuwid, bilang isang technical fighter outboxer, magaling pagdating po sa puntusan. Napaka-epektibo ang in and out nito mga kaibigan. At siyempre, yung hand speed power, mayroon din si Oshiki Foster. So dito mga kaibigan, dadako tayo sa ating comparison. Pagdating po sa edad, pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Height and reach advantage, mas matangkad po ng half inch itong si Abraham Nova. Sa reach ay magkasing haba lang ang kanilang galamay. Sa makatuwid, hindi po magkakalayo sa height and reach. Halos pareho lang. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban sa knockout ratio, lamang po si Abraham Nova. Mayroon siyang 69.57% na knockout ratio. Samantala, ang kampiyon na si Oshiki Foster ay mayroon pong 57.14% knockout ratio. Na kung saan, hindi pwedeng maliitin ni Abraham Nova ang taglay na power ni Oshiki Foster, lalo na magaling ito na technical fighter, taglay ang hand speed, dahil may power, may ano din yan, may tendency na makapagpa-knockout po mga kaibigan, yung 50% na knockout ratio. Oo, mataas na knockout ratio na rin yan. Pagdating po sa karanasan, sa tingin ko po mga kaibigan, hindi po magkakalayo. Ngayon dito tayo sa skills. Dahil sa all-around boxer or fighter si Abraham Nova, hindi po magkakalayo sa skills ni Oshiki Foster na technical fighter outboxer. Taglay ang sweet science of boxing. Hindi po magkakalayo. Halos, ang pinagkaiba lang po, si Abraham Nova, willing sa brulan o tututo na bakbakan. Si Oshiki Foster, pinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Pero tanda natin na all-around boxer si Nova, may kakayahan din na ipinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Oo. Lamang lang si Oshiki Foster pagdating po sa defensive, sa depensa. Dahil kung ating pagkumparahan sa depensa, mas lamang si Oshiki Foster sa pahigpitan po sa depensa mga kaibigan. Pero sa pangkalahatan, hindi na po sila magkakalayo. Dahil kung taglay ni Oshiki Foster ang sweet science of boxing, yung pagkahigpit sa depensa nito, bulyong puncher naman si Abraham Nova. Na kung saan po mga kaibigan, hindi porkit napakagaling na defensive boxer nitong si Oshiki Foster ay hindi matatamaan, natatamaan pa rin yan. Pero mas nakakalamang-lamang si Oshiki Foster sa pagpatama dito kay Abraham Nova dahil nga hindi ganong mahigpit. Magandang ginipinsa ni Nova. Wala na akong masabi sa dipinsa ni Nova. Maganda rin. Kaso nga lang mga kaibigan, iba talaga ang pagka-defensive style nitong si Foster. Dahil yun nga, taglay ang sweet science of boxing, yung hit no hit. Taglay nito ang shoulder roll, pelicial ni Floyd Mayweather po mga kaibigan. So, hindi po magkakalayo ang galawan ng dalawang boksingero.
Hindi porket rank 12 sa WBC si Abraham Nova ay napag-iwanan na sa skills talaga. Hindi po eh. Oo. May laban po talagang challenger. Kaya dito mga kaibigan, mauwi sa 50-50 ang aking comparison. At dito sa ating prediksyon, peerless ang aking magiging prediksyon sa bakbakan na ito mga kaibigan. Dahil hindi po talaga naiiwanan sa karanasan, skills, sa height and disadvantage, sa power. Hindi po talaga magkaano eh, hindi halos magkalayo eh. Kasi kung sa power, nasabi ko, mas lamang si Abraham Nova sa power. Pero isipin nyo, 57.14 ang knockout ratio ni Usyk Foster. Samantala si Abraham Nova ay mayroong 69.57% na knockout ratio. Hindi ganong malaki eh. Oo. Sa height and disadvantage, ganon din. Kaya mga kaibigan, 50-50. May laban po talagang challenger. So, peerless prediction tayo. Peerless prediction ko dyan, Usyk Foster by split decision or unanimous decision. Sa labanan na ito, given ang knockout kung sino po ang magkakamali. Dahil hindi porket 50% or 57% ang knockout ratio ni Usyk Foster ay walang kakayahan niya namang knockout. Ay sa huling laban niya, knockout ang kanyang kinalaban po mga kaibigan. At dito po kay Nova, ganun din. Mataas din or may power din. So dito, sa labanan nito, given po ang knockout. Pero dahil sa kahigpitan sa depensa ni Usyk Foster, medyo ako dyan sa knockout na yan mga kaibigan. Pero this is boxing, anything can happen. Boxing ito. Di maiwasang may ma-knockout po pag tinamaan ng solido mga kaibigan. Okay, sa panig naman ni Abraham Nova, gamit ang kanyang skills, power, pwede niyang may domina ang laban. At siyempre, pwede rin niyang matsambahan si Usyk Foster. Hindi porket mahigpit ito sa depensa, hindi na matatamaan. Malay natin one punch knockout itong si Abraham Nova dahil may power rin po talagang boxingerong ito. So, given ang knockout dito. Pero dahil sa mahigpit nga sa depensa itong si Usyk Foster, pwedeng ang magawa lang ni Nova dyan ay manaig yung kanyang volume sa pagbato ng suntok, manaig yung kanyang power at yung kanyang pagka-agresibo, pagiging pressure fighter nito mga kaibigan, na kung saan pwedeng makuha ni Nova ang panalo by split decision or unanimous decision din. Hindi kagulat-gulat po yan kung sakaling yan ang mangyayari sa bakbakan na yan. Hindi kagulat-gulat kung sakaling manalo ang challenger dahil po hindi basta-basta ang galawan, power ng challenger. At maging ang kampiyon, hindi rin kagulat-gulat kung sakaling may panatili niya kanyang titulo. Dahil nga sa tagline nito na Sweet Science of Boxing po mga kaibigan, na kung saan bagamat boring ang estilo na yan, yung Sweet Science of Boxing na yan, pero epektibo naman. Yun lang yung laban nun mga kaibigan. Boring pero epektibo. Kaya abangan natin dahil ang laban na ito ay magandang bakbakan pa rin ito. Na kung saan, palaisipan, kung ito ba'y ma-aksyon o boring na bakbakan. Kasi mga kaibigan, yung Sweet Science of Boxing talaga, isang advantage yan. Ikaw makapagpatama, samantala yung kalaban mo hindi makatama sa'yo dahil wala, nalunod ka na sa malayo. Kaya mga kaibigan, abangan natin dahil yun nga, aabangan ko to kung ito ba ay ma-aksyon na laban o boring na laban. Yun ang aanohan ko dyan eh. Kung sa panalo mga kaibigan, para sa akin, Usyk Foster ang mananalo. Pero this is boxing, anything can happen. Maraming pwedeng mangyayari dyan na kung saan pwedeng makapabor ang Abraham Nova na kung saan hindi nga po yan kagulat-gulat dahil nga may husay at galing din or talentado din na boksingero ang challenger na si Abraham Nova na kung saan hindi nga po napag-iiwanan sa maraming aspeto sa laban na ito mga kaibigan. Hanggang dito na lamang, ito po ng Sports PH. Maraming salamat po.